Pangako ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe, magbibigay ng ayuda ang Japan sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 1 trillion yen o halos $9 billion sa susunod na 5 taon. Isa lamang ito sa magandang naging bunga ng bonding ni Abe at Pangulong Duterte sa mismong hometown ng Pangulo sa Davao City. Dumalaw pa sa bahay ng Pangulo si Abe at nakasalamuha pa niya ang ilan sa mga kapitbahay ng Pangulo. Live mula sa Davao City, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra. Jessica, pinatikim nga ni Pangulong Duterte ng kanyang sariling brand ng diplomacy itong si Japanese Prime Minister Shinzo Abe. At sa isa pong pambihirang pagkakataon, ultimo sa kwarto ng isang Pangulo ay nakapasok ang isang foreign o Prime Minister. Kumbaga sa magkaibigan, nakapag-bonding sina Pangulong Duterte at Japanese Prime Minister Shinzo Abe sa Davao City. Dumalaw si Abe sa bahay ng Pangulo na naka-polo shirt lamang na sinasabing bihirang gawin ng Japanese leader na nag-official visit sa Pilipinas. Bahagyang natawa si Abe nang makita ang standee ni Duterte sa labas ng bahay nito. Sa larawang kuha ni Special Assistant to the President, Secretary Bongo, makikitang pinapasok pa si Abe sa kwarto ng Pangulo. Nakasabit pa nga sa ulunan ng kama ang kanyang kulambo. Pinagsaluhan din nila ang handang biko, suman, kutsinta at bongo soup na paborito ni Duterte. Kasama ang kanyang partner na si Hanilet, niregaluhan ng Pangulo ng barong na pinya fiber sina Abe at kanyang misis. Sa labas naman ng bahay, nakalapit kay Abe maging ang mga kapitbahay ni Duterte. Ayon sa Malacanang, mukhang enjoy naman daw si Abe, ang pinakamataas na opisyal ng isang bansa na nakabisita sa syudad. This is what the President wanted, yung friendly lang, yung hindi masyado ang yung formal at hindi masyado yung mga protocols so that they would also feel we're more than friends, we're brothers. Sinalubong naman ng mga bata, katutubong sayaw at musika si Abe sa kanyang pagdating sa Waterfront Hotel para humarap sa mga negosyanteng Pinoy at Hapon. Pagkatapos, tumikim si Abe at kanyang misis ng durian, ang pinagmamalaking prutas ng Davao. Inamoy pa nga ito ni Abe pero nakailang subo rin ito. Siyempre, bumida rin ang suha ng Davao. Nag-adapt din ng Japan ng isang rescued Philippine Eagle na pinangalanan nilang Sakura o Cherry Blossoms. Ginagamot ngayon ng Philippine Eagle Foundation si Sakura na natagpuan sa Davao del Norte na may tama ng bala ng airgun. Dumalaw din si Abe sa Mindanao International College. Habang ang kanyang misis kasama si Hanilet na nagpunta sa Mintal Cemetery kung saan nakalibing ang mga Hapon na nanirahan at nagkapamilya sa Davao noong early 1900s. Ayon kay Japanese Press Secretary Yasuhisa Kawamura, 1 trillion yen o $9 billion ang tulong ng Japan sa Pilipinas sa loob ng 5 taon. Nakapaloob dito ang official development assistance at investment sa private sector. Tutulong din daw ang Japan sa infrastructure development at electric generation gamit ang Japanese technology. Pasado alas 12 ng tanghali, lumipad na patungo Australia si Abe para sa kanyang official visit doon. Jessica, ayon dito sa expert na nakausap ko kanina, kung inistima ng husto ni Pangulong Duterte itong si Abe, masasabi rin naman na nagpakita rin ng strong interest ang Japan sa Pilipinas nang bumisita dito mismo sa Davao ang Prime Minister. At ayon nga rito sa eksperto, ito ay dahil na rin yung Japan na kaalyado ng Amerika ay tinuturing na isa sa pinakamalaking karibal ng China sa kapangyarihan dito sa rehiyon. Jessica? So, despite the body language and the goodwill, Sandra, na nakita natin sa pagitan ng Pangulo at ni Prime Minister Abe, may hidden o may iba pang storya na ipinapahiwatig ang lahat ng ito. Parang ganun ba sinasabi ng mga eksperto na nakausap mo, Sandra? Yes, Jessica, dahil nga kumbaga sila bagamat mukhang gusto rin nila talaga ang isa't isa personally, ay masasabing meron ding sa kanilang likod na
sariling interes ng kanilang bansa like Pilipinas at ng Japan. At ito nga po ay yun na ring pag-posture ng Japan bilang puwersa dito sa rehiyon at yan naman ay pinopormahan din ika nga ng China. Jessica? Nakita ko yung Chief Protocol Officer ng Malacanang na nandun, no? Kaya lang, ano ba ito? Within protocol pa rin ba ang lahat ng ito? Kasi parang ngayon lang ito nangyari, no? Unprecedented. Ang visiting head of state pumunta pa mismo sa tahanan ng Pangulo, and it's not as if dito lang sa Maynila, ha? Talagang tinungo pa sa Davao City. Yes, ayon nga kanina noon sa briefing ng Malacanang, ang sinasabi naman nila ay pinapakita naman nila na may distinction naman daw. Like yung event kahapon sa Malacanang ay formal naman yon at pagpapakita rin naman na sumusunod no sa protocol ang Pangulo. Yun na nga lamang daw dahil ine-entertain niya itong si Prime Minister Abe dito sa kanyang hometown ay naisipan ng Pangulo na nagawing mas casual to at mas relax para na rin maramdaman daw ang pag-welcome ng Pilipinas dito kay Prime Minister Abe. Jessica? At ang nakatutuwa nun, pati yung mosquito net, no, yung moskitero ng presidente, parang hindi iniligpit. Ano daw ba yon? Sinadya na hindi iligpit para makita ng Japanese Prime Minister, o talaga lang hindi na iligpit? Talagang ganun na talaga ang patakaran sa bahay ng Pangulong Duterte. Sandra? May nagsasabi, Jessica, pati na rin yung may team tayo na nakapasok dyan, no, yung team nila Ian Cruz, talagang kumbaga yung Colombo ay laging naka-ready doon sa may kama niya, no? Hindi siya yung tipong minsan ginagawa sa ibang bahay nung araw na talaga tinitiklop at nilalagay sa ilalim ng unan. Pero sa pagkakataong ito, ang pinapaliwanag sa ating kanina ay maaaring talaga gusto lang maging natural ng Pangulo, kaya hindi na rin in-effort na iligpit pa yung kanyang Colombo. Jessica? Palagay ko pwedeng pagmulan niya ng bagong phrase, no? Colombo diplomacy. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.